morning and happy Friday. So, nahatid na natin si Bunso. Punta muna tayo sandali sa gasoline station. Meron na lang tayong, actually, lagpas pa naman to ng kalahati. Pero magpapa-full tank na tayo. Meron tayong prediction ng snowstorm sa Sunday up to Monday. So, dapat siguraduhin natin na tayo ay maraming kargang gas dahil yung travel natin minsan unpredictable. Kung saan-saan tayong lugar napapadpad, especially sa kind ng work ko. Minsan nasa bundok tayo or nasa gubat. And kapag may snowstorm, syempre pag na-stuck tayo sa daan, kailangan natin ng heater. So magpapagas muna ako. Ang ating patient ay nakaschedule ng 9 AM. It is 7:30. Marami pa tayong oras. Hindi natin kailangang mag-documentation dahil kahapon ay tayo nagtrabaho sa facility. Today, meron tayong nakaschedule na 5 patients. However, yung ating patient number 4 ay nag-text kaagad at nag-cancel ng visit na for today dahil meron daw silang outbreak ng GI bug sa kanilang bahay. So sabi niya ayaw daw niyang pumunta ako doon para hindi tayo mahawa, which na-appreciate natin. And dahil na-miss natin siya this is the 3rd week na nag-cancel siya sa akin for therapy. Sabi niya, she don't think therapy is necessary because she's moving so well na daw. So, i-discharge na natin si patient number 4. So, 4 lang yung ating magiging patient for today. Wala din tayong baon. Hindi ko alam kung makakauwi pa tayo sa bahay. Yung patient number 4 ay nakaschedule from 12 to 1. Sa bahay na lang siguro tayo kakain. Meron akong inaantay na text from my last patient of the day. Sometime between 1 to 2 ang kanyang scheduled therapy. Malapit na malapit lang yan sa ating bahay. So hindi pa siya nagko-confirm. Kapag hindi nag-confirm si patient number 5, matatapos tayo around 12 PM. So pwede tayong umuwi na lang to eat lunch para hindi tayo kailangang bumili sa labas. So napaka-busy na ng daan, napakarami ng school bus na nagta-travel because ang school ay magsa-start ng 7:50. Maaga na tayong pumunta sa gasoline station dahil kapag ganitong oras, wala pang pila. Pero pagdating ng mga 10-11 o'clock, sobrang haba na nakapila doon. Kasi dito sa area namin, yan ang pinakamurang gas price. So sana naman ay hindi masyadong malala ang snow natin sa Sunday. Dahil kapag nangyari yan, either meron tayong 2-hour delay sa mga bata or cancel ang kanilang school. Kapag may 2-hour delay, medyo maaantala yung ating schedule, yung trabaho natin. Kasi syempre, hinahatid natin yung mga bata. So kapag may 2-hour delay, mag-a-adjust ng hatid sa mga bata. Kami ni Daddy, nagsistart na kaming magpasyente. Si Daddy around 8 o'clock, meron na siyang patient. Ako naman, sometimes 8 or 9. So kapag ganun guys, ay medyo kailangan natin i-move yung ating schedule patient. Which is, on my part, medyo mahirap kasi nakaset na yung schedule ko. Meron kasi akong co-treatment with my occupational therapist na katrabaho. Meaning sabay kami nagdi-therapy sa patient. Nakaset na yun. And ayaw naman natin i-move yun dahil merong delay yung mga bata. So, tingnan natin ang ating weather situation. Sabi ni Daddy, sometime by tomorrow or Sunday morning, malalaman na natin yung kung gaano ka lala yung ating snowstorm. Ang prediction sa ating area ay almost 3 inches. Hindi naman siya ganun ka-taas. Pero pag ganun, depende sa road condition. Minsan nagsasarado ang school or nag-2-hour delay nga sila. Kapag ganun din yung situation, ayaw ko rin pumasok sana sa work. Kaso lang nga, syempre, kailangan nating maghanap buhay. So, pipilitin pa rin nating mag-work. I think si Daddy, by tomorrow, which is Saturday, kapag medyo malala nga yung dating ng snow sa Sunday, sabi niya baka na mag-work siya ng Sunday na lang, ng umaga. Para sa Monday, siya yung pwedeng mag-adjust ng kanyang schedule. Dahil ako nga ay mayroong co-treatments with my fellow occupational therapist. So, magpapagas lang tayo ng sandali. Tatawag din tayo sa casa para magpa-schedule ng change oil dahil tayo ay meron ng maintenance too. Okay guys, I'll be back later. I am back. It's still Friday, obviously. So tapos na tayo sa ating first patient. Papunta na tayo sa ating Take the next left on Claremont Road. Medyo malamig talaga guys, 27 degrees lang. Tinanggal ko lang yung jacket ko kasi yung ating first patient ay nagsisigarilyo and ayoko mag-amoy sigarilyo yung ating jacket dahil yung ibang patient guys ay sensitive sa mga ganyan. So pag sinuot natin to sa patient number 2 at pag naamoy nila yon, baka akalain pa na tayo yung nagsusmoke. So tinanggal ko muna siya. Medyo malamig guys, 27 degrees ang ating temperature. Parang 3 lang yung magiging patient natin for today kasi yung ating last patient ay hindi pa nagko-confirm. But okay lang yun dahil nagpa-schedule naman tayo ng oil change sa casa. Nakapagpagas na din pala tayo sa Sam's Club. So, ready na tayo to work again next week or pagdating ng snowstorm. Kapapalit din tayo ng wiper kasi parang kailangan na siyang palitan, hindi na masyadong luminis kapag ginagamit natin yung ating wiper. Okay guys, I will be back again later. Maaraw pero malamig.
talagang parating na si Elsa. Papasok na ang ating winter season. Mag-focus muna tayo sa ating drive. Hindi ko rin nadala yung salamin ko guys. So medyo nakakasilaw. Kaya mag-drive lang tayo na maayos. Balik ako mamaya ulit. Hi guys, I am back. It is 11 o'clock. Papunta na tayo sa ating third patient of the day. Pagkatapos nun guys ay uuwi na tayo dahil nag-cancel na ang ating last patient. So hindi raw siya pwede today. So tatlo lang ang ating home care patients, which is okay lang naman din. Of course gusto natin ng maraming trabaho but we cannot force our patients kung ayaw nilang magpa-therapy. Ganyan talaga ang life. Weather lang. Papunta na ako sa ating last patient. Ang ating travel ay tatagal ng 20 minutes. See you again later.